Magandang umaga sa lahat. Ngayon ay ating ika-6 na linggong talakayan para sa asignaturang Pilipino sa Panitikang Pandaigdig ika-10 baitang. Bago natin tatalakayin ang ating paksa ay babasahin ko muna sa inyo ang mga sumusunod na layunin. Unang layunin na tutukoy ang mga angkop at mabisang pahayag na ginagamit sa pagsasagawa ng suring basa. Ikalawa, nagagamit ang mga angkop at mabisang mga pahayag sa pagsasagawa ng suring basa. At ang ikatlo, nakabubuo o nakasusulat ng saling wakas batay sa napanood o nabasa na nobela. Ika-4, nakagagamit ng iba't ibang batis ng impormasyon sa pananaliksik tungkol sa mga teoryang pampanitikan. At ang huli ay napahalagahan ng mga mag-aaral ang mga aral na matutunan o nakukuha sa akda o paksang tinalakay. Ang ating paksa para sa linggong ito ay tungkol sa nobela at panunuri. Alam mo ba, ang panunuri ay isang uri ng pagtalakay na nagbibigay buhay at diwa sa isang likhang sining. Hindi lamang ito nagsusuri o nagbibigay kahulugan, kundi ito isang paraan ng pagsusuri sa kabuuan ng tao, ang kanyang anyo, ugali, kilos, paraan, ang pagsasalita, at maging ang kanyang pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa at sa lipunang kinabibilangan niya. Halimbawa, sa panunuri ng maikling kwento, dapat suriin ang mga elementong taglay nito: tauhan, tagpuan, banghay, tunggalian, simbolo, pahiwatig, magagandang kaisipan o pahayag, at maging ang paraan kung paano ito nagsisimula at nagwakas. Samantala sa nobela, karaniwan na inaalam ang mga katangiang pampanitikang nakapapaloob sa akda, tulad ng elemento ng maikling kwento. Inaalam din ang aspektong panlipunan, pampulitikal, pangkabuhayan at pangkultural na nakapaloob sa nobela at paggamit ng angkop na teoryang gagamitin sa pagsusuri. Panunuri o suring basa. Ang suring basa, ito ay isang anyo ng pagsusuri o review ng binasang teksto o akda tulad ng nobela, maikling kwento, tula, sanaysay o iba pang gawa uri ng panitikan. Ang pagsusuri o review ay ang pag-alam sa nilalaman, content, kahalagahan, importance, at ang estilo ng author o may akda o author's writing style. Sa pagsasagawa nito, maaring gumamit ng isang balangkas o format ng suring basa tulad ng sumusunod. Una, pamagat, may akda, genre. Ikalawa, buod, kung maikling kwento, sanaysay o nobela. Ikatlo, paksa. Ika-4, bisa, sa isip, sa damdamin. Ika-5, mensahe. Ika-6, teoryang ginamit. Ang buod ay maaring isulat sa 5 hanggang 6 na mahalagang pangungusap, lalo na kung maikling kwento. Matapos basahin ang teksto, balikan isa-isa ang mahalagang pangyayari, pagdugtong-dugtungin ito at mabubuo ang buod. Kung pelikula o kaya naman maikling kwento, magsimula sa pangunahing tauhan at sasabihin ang mahalagang nangyari sa kanya mula simula hanggang wakas. Ang paksa ay sumasagot sa tanong na tungkol saan ang binasa. Tumutukoy naman sa kung paano naimpluwensyahan ang pag-isip, utak o paraan ng pag-iisip ng mambabasa ang bisa sa isip. Bisa sa damdamin naman ay kung ano ang nadama at paano natigatig ang emosyon ng mambabasa. Tumutukoy ang mensahe sa kung ano ba ang gustong sabihin ng teksto sa mambabasa o maaari din gustong sabihin ng sumulat ng teksto. Nagpapahiwatig ang manunulat at hinihinuha naman ng mambabasa ang pahiwatig nito. Mas madaling makuha ang mensahe ng manunulat kung ang mambabasa ay may malalim na pag-unawa sa panitikan. Mahalaga rin na masuri ang tiyak na teoryang pampanitikan na lumutang sa nasabing akda. Halimbawa, kung mas binibigyan diin ang tungkol sa pagiging marangal at tauhan, humanismo. Naturalismo, kung pinahahatid ng author sa pamamagitan ng mga pangyayari sa buhay ng tauhan na ang kapalaran ay bunga ng kultura at heredity at hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling pagpili.
existentialismo kung ipinapakita at mas lumutang na ang naganap sa buhay ng tauhan, mga pangyayari ay bunga ng kanyang sariling pagpili dahil naniniwala siya na ang isang dahilan ng eksistensyang tao sa mundo ay hubugin ang sarili niyang kapalaran. Mahalagang makapagbigay ng maraming halimbawa ang guro para mas malawak ang sakop ng pagtalakay. Sa teoryang ginagamit, madalas nakikita din ang kahalagahan ng panitikan sa lipunan lalo na kung ang teksto ay nasulat sa isang mahalagang panahon ng kasaysayan. Pagsasanib ng gramatika at retorika. Alam mo ba na kaugnay ng pagiging interaktibo ng tao ang pagbibigay ng sariling opinyon o reaksyon hinggil sa kanyang naranasan, nakita o napanood, narinig at nabasa? Sa pagbibigay ng tiyak na reaksyon sa mga ito, karaniwang humahantong sa pagsasang-ayon o pagtutol. Gayunpaman, ang konsepto ng pagtutol o counter-assertion ay ipagsang-ayon o konsesyon ay maaari ring mapagsama sa isang pangungusap. Maaari ring maipahayag ang argumento sa di ganap na pagsang-ayon o pagtutol sa tulong ng mga pang-ugnay. Suriin ang mga halimbawa sa ibaba. Totoo, tinatanggap ko, tama ka, halaga, tunay nga, pero, subalit, ngunit. Datapwat. Halimbawa, talagang mahusay ang pagkakaganap ng bawat artista sa pelikula. So, ang salitang sinalangguhitan ay talagang. Ikalawa, tama ka, totoo ang sinasabi mo, pero, ngunit, subalit. So, ang halimbawa ay, totoo naman na nakakaunti ang kanyang eksena, ngunit, nagpakita pa rin ng kahusayan sa pagganap bilang dalagang katutubo si Angel Aquino. So, ang kanyang nakasalangguhit ay totoo. Sadyang, totoong, talagang, pero, ngunit. So, ang halimbawa ay sadyang malakas ang nais sabihin ng pelikula tungkol sa pakikipagkapwa. So, ang nakasalangguhit ay ang salitang sadyang. Sa mga kuko ng liwanag, isang suring basa. Lumalabas sa unang pagkakataon bilang isang serye sa mga pahina ng Liwayway Magazine ang nobelang Sa Mga Kuko ng Liwanag ni Edgardo M. Reyes. Isinalaysay nito ang buhay pakikipagsapalaran nina Julio at Ligaya na kapwa galing probensya. Pinakatawan nila ang libu-libong kapuspalad na nakipagsapalaran sa Maynila. Si Ligaya ang naunang nagbabakasakaling kasama ng isang matronang babae na nagngangalang Mrs. Cruz na nangako sa kanya ng isang simpleng trabaho na may posibilidad na siya ay makapag-aral pa at makapagpadala ng kaunting tulong sa naiwan niyang mga magulang at kapatid. Pagkalipas ng ilang panahon na hindi nakapagpadala ng sulat si Ligaya sa kanyang mga magulang at pati na rin kay Julio, naisip nito na sundan sa Maynila si Ligaya upang hanapin. Sa paghahanap ni Julio ay naharap siya sa realidad ng buhay sa lungsod. Tulad ng ipinahiwatig ng pamagat ng nobela, maakit siya sa mga nagagandahang liwanag ng Kamaynilaan. Totoong may nilalaman ang pagkakasulat ng sa kuko. Ang mga simbolong tulad ng gusali na unti-unting naggagawa mula sa mga sangkap o materyales nito na bakal, graba at semento na sa bandang huli ay magiging mistulang Panginoon pa ng mga kamay at katawang humugis dito. Ang alamat ng eksterong walang nagmamalasakit sa tandaan na sa kaitiman ay maaring nagsisimbolo na rin mismo sa kaibuturan ng lungsod. Tunay na huli ang nobela, ang ingay at kalaswaan ng Maynila. Talagang tugma ang pagsasalawan nito sa mga lugar, pangyayari at tauhang mapupuntahan, mararanasan at makikilala nina Julio at Ligaya. Ibinibigay nito sa mambabasa ang isang makatotohanang buhay sa lungsod ng mga pangarap at kasawian. Kung babasahin muli ang nobela, maiisip na maaari pa ring mangyari ang kwento nito sa kasalukuyang panahon.
Baguhin lamang ang mga pangalan ng kali sa mga kasalukuyang pangalan nito. Bigyan lang ng cellphone sina Mr. Balahadja at Mrs. Cross. Gawin lang ng mas modern ang tindahan ni Atek. Pasakayin lang kahit minsan si Julio sa LRT at iba pa. Sa tingin ko pa nga kung may makakaisip mang gawing muli ang pelikulang librong ito, magiging swak pa rin ito sa panlasa ng masa. Kung lubog man sa dumi at alikabok ang Maynilang inilarawan sa nobela, mayroon pa ring liwanag o pag-asang nagpupumilit sa na umilaw dito. Ang mga nakilala ni Julio na mabubuting tao, kapos man sila mismo sa material ng mga bagay at kahit hindi nila halos maitawid ang kanilang mga sarili sa pang-araw-araw nilang pangangailangan, nagagawa pa rin nilang magbigay ng tulong at kabaitan kay Julio. Tunay na isang mabisa, walang kupas at makatotohanang salamin ng lipunan ang nobela. Mabisa sapagkat hindi nito itinatago ang katotohanan, bagkus ipinapakita nito sa mambabasa sa parang hindi ito maaring isantabi. Sa makatotohanan nitong pagkakasulat, wala kang magagawa kundi harapin at tanggapin ito. Totoo na malungkot mang isipin, kwento ito ng libu-libong Hulyo at ligayang ipinapadpad ng kapalaran mula sa kanilang tahimik ngunit napakahirap na buhay sa probinsya patungo sa buhay na hindi nila akalain na mas magiging mahirap pa. Makatotohanan ito sapagkat hindi nito inihihiwalay ang sarili sa realidad ng lipunang sinasalamin nito. Tinatalakay dito ang di makatarungang sitwasyon ng mga manggagawa, ang kaawa-awang kalagayan ng mga madalitang tagalungsod, ang diskriminasyon ng ilang tao at ang bulok na sistema na nagpapatakbo rito. Ngunit higit sa lahat, ipinapakita ang pinakamakatotohanan ito sa katawan ni Julio at sa kung paano siya kumilos at tumugon sa mga nangyayari sa kanya. Hindi siya walang kibo, biktimang nagpapadala lamang sa kanyang kapalaran. Hindi siya ang taong tama at wasto lamang ang gagawin ano paman ang mangyayari sa kanya. Hindi sa Ibarra si Julio na iniinda lamang ang mga kasamaang idinudulot sa kanya ng kanyang mga kaaway. Ngunit hindi rin naman siya si Simeon na naniniwalang sa kasamaan din ang dapat iganti sa kanyang mga kaaway. Sa huli, sabi nga ng may akda, paano mamahalin ang isang tulad ni Julio? Ano ang karapat-dapat na redempsyon niya sa bandang huli? Ano ang kabuluhan at kahulugan ng kanyang kinasasapitan? Maaaring inakala ng may akda na sapat ng maging salamin ng realidad ang kanyang nobela. Ipinahubay niya marahil sa ating mga paghahanap ang mga sagot, ang pagbibigay ng kabuluhan at kahulugan sa nasabing realidad. Hindi man ito tuwirang sinasabi, maaaring inanyayahan nito na palawakin ng mambabasa ang kanyang kamalayan sa realidad na ito at harinawa sabayan ng pagkilos. So, at dito nagtatapos ang ating paksa para sa linggong ito. Inaasahan ko na mayroon kayong mga natutunan sa ating paksa. Maraming salamat sa pagkikinig at magandang umaga ulit.